Ayun, welcome. Welcome ulit dito sa The Root Access Podcast. This time, ang episode na 'to ano lang, simpleng kuwentuhan. Kukuwento ko sa inyo yung, mga departments ng isang IT industry sa corporate setting. So, kung ikaw ay isang fresh grad or isa kang, let's say, career shifter na gusto mong pumasok sa IT at wala kang experience, puwedeng-puwede. Isa kang undergrad, puwede rin, wala din. May mga company na hindi hindi tumitingin sa educational, attainment, pero tumitingin sa skills. Mahigpit yung tinitignan nila sa skills kapagka gano'n. So, sa mga gano'n may chance pa naman, basta mag-aral ka lang. So, yun lang. And makuwento ko lang 'no, nung simula, 'di ba nga nakuwento ko na nag-start ako sa university as a technician. So, nagkakabit ng kable, ayos ng keyboard, ng mouse, then I resigned. And then nag-try akong mag-apply sa corporate IT na kasi gusto ko na ang isang level na. So dun nag-open yung view yung sa akin ng isang ng IT sa corporate setting. Now, yung mga, I mean yung mga departments na yun na nakita ko, so saan ba ako napunta? Nung time nung time na yon. So, eto pakita ko sa inyo yung pwede mong mapuntahan. For example, this one. Sa isang corporate setting, ah, meron tayong tinatawag na sa'min lang 'to, hindi ko alam sa iba. So, sa'min merong CIO, tapos sa baba niya nandiyan yung VP of Engineering, ganyan sa'min. Yan, engineering, yan. Tapos nandito na rin yung sa software. Software, yan. So, parang VP of something, VP of software. Pero nandito kasi ako sa engineering, kaya ito yung kabisado ko na part. So, sa'min, sa engineering, meron yang ah, network, network, meron yang systems, meron yang application, ano pa? Minsan sa engineering nandiyan na din yung in our case, pero dati may sarili silang branch, pero nasa amin na rin yung operations, tapos meron pa yang process and performance. Yan. Tapos sa software, hindi ko kabisado dito, pero comment yun na lang kung may mali. Meron yung QA, Dev, tsaka DevOps. Yan. Ayun lang pagkakaalam ko sa software. So, ayun sila. Nakita ba? Nung nagsisimula ako, dito ako sa operations. So, sa operations, nahati yan. In our case, nahati sa tatlo. So, field support, IAM, tsaka service desk. Ayan. So, dito sa network muna, mga engineers na yan, engineers, system engineer, application support, or engineers na din. Parang gano'n na din yung terminologies na ginagamit nila. Now, uh, after ko mag-resign, nung nag-apply ako, dito ako napunta sa field support. So, kung ikaw, kung ire-relate natin sa'yo, kung career shifter ka or fresh grad na gusto mong
ah, makapag-explore or makapasok sa IT industry. So I think dito sa mga 'to mataas yung chance dahil ito yung mga entry level ng IT sa corporate setting. So, yun field support. Ano ginagawa ng field support? Isa-isahin natin. Yung field support, sila yung nagpupunta sa may hindi gumagana na mouse. Anong gagawin? Gagawin ng empleyado, nung agent or nung kung ano man, mag-email sa help desk ng IT. For example, may ticket 'yan na tinatawag, may ticketing 'yan na tinatawag. So, help, for example, help at 'yan, company.com. So, mag si employee mag-e-email, 'pag sinabing ticket, email, magti-ticket siya sa help at pangalan ng company niyo or kung ano man yung help desk, email address niyo. Then ire-receive siya ni service desk. Sa service desk madalas sumasagot ng emails, minsan may calls 'yan si service desk. Kumbaga sila yung kung kaya naman i-solve right away, kung kaya naman i-solve remotely, ginagawa yun ng service desk. So, nagpapa-install ng ganito, ng Microsoft Office, lumipat ng station, ng desktop, ng workstation, walang tools, walang applications na ganito. So, si service desk yung gumagawa nun. Ah, yun, dun sa field support naman, kami yung hmm, kami yung nakatoka sa mga hardware. Magkakabit ng mouse, ng keyboard, ng access point or ng Wi-Fi sa kisame. Ah, may bisita yung may bisita yung let's say yung CEO o yung VP, hindi maka-connect sa Wi-Fi, kailangan ng tulong sa device niya. Kami yon yung mga IT guy na pinapatawag. So, kami yung madalas na humaharap sa mga tao, kaming mga field support. Nag-i-inventory, kami din, kapag may bagong deliver ng mga device, ng mga products, ng mga item, kami nagbibilang, kami nagso-sort out, 'yan. So, more on physical talaga si field support. So, diyan ako napunta. So, si IAM naman, siya naman yung ah, for example, sa BPO setting kasi, for example, yung BPO niyo meron kayong 15 na site all over the Philippines. So imagine kung gaano kadami yung na-hire and nagre-resign para sa ganong kadaming kalaking company. So si IAM yun. Si IAM yung nag-o-onboard and nag-o-offboard ng mga empleyado and kung ano pa mga access yung kailangan nila. So yun yung work ni IAM, Identity Access Management. So siya bahala sa mga access niya sa ganitong tools. Hindi mo ma-access, IAM yan. Wala kang tools, kailangan mo magpa-install, service desk yan. Pero wala kang access, IAM yan. Ganun siya. Usually, hindi yan tumatayo. Nakaupo lang yan maghapon. Tapos, hindi rin niya masyado nagsasalita kasi hindi naman niya kailangan mag-calls eh. So, ganun siya. So, si service desk naman, siya naman yung nagpa-first level ng troubleshooting. So, kung tawagin siya sa iba, help desk, yan. Yung iba, nagko-calls yan kung may kailangan. For example, may outage, may nangyaring outage. Si service desk yung tatawag sa mga engineers na hindi wala on site that time or naka-work from home or something. Sila itatawag sa kunwari may network outage, sila tatawag sa network engineer, system outage sa mga server, yan application, yan ganyan. Ayun, so kung nag-i-start ka, pwede ka dito sa tatlong 'to. Pwede ka sa field support,
IAM or SD, kayang-kaya yan. Ito naman kung papasukin mo 'to, kailangan marunong ka ano ba, marunong ka mag-reformat, alam mo yung workflow ng gano'n, alam mo yung boot, alam mo yung, magpalit ng IP, alam mo yung pinagkaiba ng IP tsaka ng MAC address. 'Pag IAM naman marunong ka sa tool, katulad ng kung anong tool yung ginagamit nila, 'di ba, minsan sila din yung Google admin, yang mga IAM na 'yan. So, marunong ka sa Google, ganyan. 'Pag SD, marunong ka sa communication, um, marunong ka gumawa ng corporate style na mga letter, email, 'yan, ganyan. So, ayan 'yun yung tatlong branch nung, entry papasok ng IT industry kung gusto mong pumasok. So, ano naman yung iba, network, sila naman yung bahala sa internet ninyo, connectivity ninyo, Wi-Fi ninyo sa office. So, for example, 15 nga yung sites ninyo all over the Philippines. Paano nag-i-interconnect yung 15 na sites na yon, 'di ba? So, yung iba may mga sister company pa, paano mag-i-interconnect yun? Hmm, yung tools sa Manila dapat same access din ng tools na gumagana sa Bacolod, parang gano'n siya. So, yun yung work nung network. Sa performance naman, process and performance, sila naman yung nakatoka sa sa pagmo-monitor ng ginagawa nitong mga 'to, ng network system application, operation, sila naman yung nakatoka diyan. So, kung sila na gumagawa ng data, ng metrics, ng kung ano man, sila nagmo-monitor ng mga projects namin sa system, sa network, sa applications, 'yan. Tapos sila din yung nagha-handle ng outage response, sa kanila din yun. So, 'pag may outage, sila yung usually gumagawa ng bridge. Ah, Meaning ng bridge, gumagawa ng call, nagse-set up ng call sa Google Meet or Microsoft para makapag-usap habang sabay-sabay nagto-troubleshoot. So, gano'n siya. Yun si process and performance. Si systems naman, so in my case, from field support, napunta naman ako ng systems. So, si systems naman, sila naman yung bahala sa mga server. So, halos magkamukha lang din ng work si network tsaka si systems kasi lahat ng site may server din. So, nasa isang server room 'yan, parang data center. So, kami nag-i-install ng mga server, kami nagkakabit mismo, kami nagse-setup ng network din ng systems kasama yung network engineer. So, in our case, since Microsoft kami, Windows Server, yung Active Directory na tinatawag. So, DNS server, NTP, lahat ng klase ng server nasa amin 'yan. So, si systems parang all around din siya, dapat mabilis ka mag-adapt sa idea, mabilis ka matuto dahil iba-iba ng ano 'yan, eh, iba-iba ng systems na lumalabas yan ano, kada buwan, may mga bago i-implement. So, gano'n siya. So, si application naman, for example, meron tayong in-acquire na application. So, nagawa na ni systems. Okay na-provide na yung server na ganito. 'Pag since na-provide niya na yung ng systems engineer yung server and working na siya at all, dun na papasok si application engineer. Siya na yung bahalang mag-maintain, application support, sila na yung bahala mag-maintain nung application na yon. So, kapag ginamit na sa production, may kailangang baguhin sa backend, sila na yung expert dun sa application na yon. Kasi dun sa systems engineer, sila yung nagpo-provide, then sa application naman, sila naman yung expert dun sa level na yun. May mga troubleshooting na, mga ganon. Which is,
In our case naman kapag, gamay na at kaya na ibaba yung escalation, puwede nang ipagawa sa service desk, puwede nang ipagawa sa IEM. So, gano'n na siya. So, minsan si application nagba-backend, nagda-database, basic ng database at kung ano man. Sa systems nagli-Linux, nagvi-VM. So, gano'n siya. So, ayun lang, ayun yung sa part namin sa engineering department. So, sa software, dito naman sa recent naman na pinagtatrabahuan ko ngayon, dito naman ako napunta sa DevOps naman. So, si software, ah, sa pagkakaalam ko dahil bago lang naman ako sa software na department, dahil dito talaga ako sa engineering. So, yun, QA and dev. So, the developer tsaka QA, kinu-QA niya yung mga gawa ni developer. Tapos si DevOps, siya yung parang system engineer sa on-premise na setting. Si DevOps naman, siya yung parang system engineer din na somehow dapat nakakaintindi ng script or ng code. I mean ng code kasi script dapat, pero yung code somehow dapat naiintindihan mo yung gawa ng dev para alam mo kung paano mo aayusin yung workflow nila. So, dito na rin yan, parang DevOps or cloud engineer, yan, cloud, meron pa yan, SRE, service reliability engineer. So, ganyan naman sa software na setting. So, ayun lang, kung ikaw ay fresh grad or career shifter na gusto mong makapasok sa IT, why not start mo na agad dito, field support. Sa akin, ang bias ko dito sa tatlo, field support. Kasi field support ako eh. Yan yung mga kumikilos, yan yung mga sasabihin may ticket kay ASD na kailangan i-troubleshoot yung network, yung internet. Walang internet, yung computer. Ipapasa ni SD yung ticket niyan sa amin sa field support. Tapos kami, tatanong namin kung saan yung workstation nyo, anong floor kayo. Pupuntahan namin ngayon yun. So, ganun siya. So, kung nasa IT ka ngayon pero hindi corporate setting, I suggest try mo mag-corporate setting kasi dito mag-open ah, lahat ng lahat nakikita mo kung paano nag-work yung isang IT sa enterprise level. So, kung gusto mo rin umangat-angat sa career, ah, much better na din na alam mo kung paano nag-work yung isang ah, IT in a corporate setting. So, ayun lang. So, kung may mga questions kayo, comment lang. Please feel free to comment, like, share nyo na din para dumami naman tayo. Subscribe na din kayo dito sa The Root Access Podcast. So, ayun lang. Ako si Shig, isa akong DevOps engineer. At ginagawa ko to para sa mga newbie na or fresh grad or career shifter na gusto pursue ng kanilang IT journey or IT career. So, ayun lang. Thank you. Bye-bye.